Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Actually, malungkot na araw pala ito, no? Kasi maulan at magulo dyan po sa Senado. So, anong nangyari? Isa-isahin natin. Aaminin ko sa inyo, may nagbigay sa atin ng intel. May nagbigay sa akin ng impormasyon mula mismo sa Senado. Hindi magsisinungaling itong intel na to kasi basta sobrang mataas na tao yan dyan sa Senado. Alam nyo na yan, no? Si Alan Peter Cayetano ipapalitan ngayong araw. Kasi meron na pong confirmed na parte na majority na lilipat. Plus, minus 2 na. Si Jinggoy, hindi ko alam kung alam niya, no, na-arresto si Jinggoy today at wala na si Bato. So, malaki talaga yung chance. Kaya naniwala din ako na talagang papalitan na itong si Alan Peter Cayetano. And then, nagkaroon ng eksena dyan ngayong araw, di ba? Na-aresto, hindi sumurrender ha. Na-aresto si Jinggoy Estrada dahil po sa kasong plunder. Siyempre, dapat ang bida si Jinggoy Estrada ngayon, di ba? Kasi nagpa-presscon pa, etc. Dapat bida siya dyan eh. Aba, umepal itong si Mama. Tawan-tawa talaga ako sa term ng Mama. Huwag na natin gamitin yan. Umepal itong si Alan Cayetano. May video na nag-circulate at tagagalit siya kay John Vic Rimulya kung ano-ano yung sinasabi. Mamaya ipi-play ko sa inyo. I-summarize lang natin ang nangyari. So, ito na. Supposedly, by 5 a.m., tapos ay 5 p.m., tapos ay pag-aresto kay Jinggoy Estrada. So, back to work na. Remember, usually ang pasok sa Senado, Monday, Tuesday, Wednesday. 3 days lang po yan. 3 days lang, may plenary sessions, may committee hearings, etc. Tapos, bakasyon po yan, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, 4 na araw bakasyon. Again, ang lalaki ng sahod dito mga senador na to, ha? Hindi natin lalahatin ang masasama kasi marami mabubuti pa rin naman dyan. So, ngayong araw, supposedly, may plenary session. 5 p.m. po yan nakaschedule at ang presiding officer ay si Alan Peter Cayetano. Over the weekend, may mga nagtatatawag. Sabi ng source ko. Again, hindi ko napapangalanan yung source ko pero kilala nyo yung source ko. Senador yung source ko. Yan, nasabi ko tuloy. May mga nagtatatawag na. Itong lilipat, kinukumbinsi, huwag kang lumipat, magstay ka, etc. Dahil masisira yung pangalan natin, kesyo wala na magtatraiduran sa atin, sa ating mga 13, etc. etc. So yun na-convince na may lilipat na. Naamoy ni Mama. Naamoy ni Alan Peter Cayetano. Napapalitan siya that same day. At iniwasan niya yung pangyayari na yan. Nag-usap-usap, nag-meeting pa. Kanina ka-coffee actually, no? Kasi may mga senador dyan. Nag-meeting itong mga senador na to, itong majority senators. Binoykot nila yung plenary session ngayon. Ladies and gentlemen, 3 araw na nga lang yung pasok nyo sa isang linggo, buboykotin nyo pa yung isang araw, 2 araw na lang. Sino ang nagsasuffer? Ang taong bayan. Yung mga batas, yung priority bills na sana'y pinag-uusapan na, natitenga. May mga basketball players, may mga wrestlers na nandiyan sana sa Senado kasi sa naturalization. Yung batas na supposedly pag-uusapan para ma-naturalize na itong mga tao na ito, wala. Even yung confirmation of appointments, nito mga militar, itong mga sundalo, natetenga. Yun nga lang, yung mga priority bills na in-identify ng LEDAC, hindi na pag-uusapan. Kasi nga 3 araw na nga lang kayong pumapasok dyan, 1 araw, binoykot nyo pa, 2 na lang. Wala talaga kayong magagawa niyan. So, naghintay pa yung minority, 5, 6, 7, parang almost 2 hours. Naghintay yung minority, may tumawag ulit na senador. Hindi sa akin ha, basta may tumawag. Sorry, nabubulgar ko tuloy, no? Ang sabi, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng wifi. Nakita nyo sa post ko, pinost ko kagad yan. Gawain to ni Mama eh. Gagawain to ni Alan Peter Cayetano kasi previously, may ganyang instance din pala kay Lord Alan Velasco kasi nagkaroon yan ng nagkaroon din ng rift niyan eh. Diyan sa House of Representatives noon, ginawa rin pala ito ni Cayetano daw. Pero hindi ko alam, hindi ako knowledgeable doon sa ginawa na yan. Pero yun nga yung nangyari. Kabastusan yan. Andiyan yung mga senador. Sige, hindi nyo nire-respeto itong minority senators. Bakit mo papatayan ng aircon? Hindi lang mga senador nandiyan yung mga bisita mo. Andiyan yung media. Andiyan yung other staffs, Senate staff, no? Hindi lang mga senador. Binastos ninyo. Bakit nyo papatayin yung aircon? Bakit nyo papatayin yung wifi? Yung wifi, ginagamit yan para makapag-live stream kayo dyan, para maging transparent kayo dyan. Chinugin ninyo yan. Sa init natin ngayon, papatayan nyo ng aircon. Maintindihan mo pa yung wifi eh. Kasi syempre, mga senador, mga staff, they can use their data. Pero yung mga nagla-live stream, kailangan mabilis ang internet connection dyan. Naka-LAN po yan. Pinatayan ninyo. Sa madaling sabi, end of business na tayo today. So hindi siya mapapalitan. Walang quorum.
Walang quorum. So kung laging ganyan, kasi gumanti lang sila ka-coffee kasi last time winokoutan din sila. Okay. Sige, gumanti kayo ngayon. Pero baka bukas yan na naman ang gawin nyo. Nakaganti na kayo eh. Remember, kung every time ganito yung gagawin nila, mag-walkout sila dahil may hindi sila gusto. Walang quorum, walang mapag-uusapan, kawawa ang taong bayan. At kapag dumating na yung hearing ni Sara Duterte, kung hindi lang nila magugustuhan na magpe-present ng mga ebidensya, hindi sila papasok, walang quorum, walang mangyayaring hearing. Tama ba yan? Asal kalye. Mas malala pa nga sa asal kalye itong ginagawa ninyo. Kawawa ang taong bayan dito, pasahod pa kayo ng taong bayan, tapos ganyan kayo kababoy eh. Wala na kayong kinatandaan sa totoo lang. Ang gulo-gulo ninyo dyan sa Senado, kaya tuloy panawagan ng netizens eh, buwagin na yung Senado na yan. Fortunately, dadaan din sa Senado yung pagbuwag sa sarili nila, so it will never happen. Diba? Loko talaga itong mga to eh. Tapos kanina nang gulo pa. Mamaya, may statement siyang nilabas eh. Mamaya babasahin ko. Para fair, no? Tignan mo kung gaano ka damuho itong si Peter Cayetano. Nakipagdebate siya kay John Vic Remulla. Ako ayaw ko kay John Vic, pero depende sa sitwasyon. In this case, sa situation na to, tama si John Vic. Play ko sa inyo. Respect the institution. This is not about Pinoy. We're going out. No, don't give him his rights here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a sir, you can arrest sir, right? Sir, you can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. For the Senate. Sir, for the country. Sir, Wait lang. Tama na. Nakuha niyo yung idea. Explain ko na lang, no? This is not for me. This is for the country. Talaga naman, mama. Galing mo talaga umacting, oh. Muti ka na naman lumusot. So, ano bang gusto niya kasi mangyari? Ganito daw kasi. Kailangan daw protektahan yung imahe ng Senado. Masisira yung imahe ng Senado kasi magkakaroon ng arestuhan, etc. Sir, last 2 weeks ago, gulong-gulo na ang imahe ng Senado. Nagkaroon na ng shootout dyan. Ano pang mas malala dyan sa pag-aresto? Wala nang mas lalala dyan sa pag-aresto. So gusto niya, samahan si Jinggoy, ako maghahatid sa kanya hanggang dyan sa labas ng gate. Hanggang sa gate. 5 minutes walk lang daw po yan. Saan ka nakakita ng ganun? Inaresto ka na, yung family members, yung kaibigan, pwede magsabihin, please, I'll walk him through. O sasamahan ko siya palabas ng gate, etc. Pwede ba yun, makiusap ka? Walang ganun, mama. Pinapatunayan nyo na lang dahil kayo mga senador, mas mataas kayo sa ordinaryong Pilipino. Supposedly, kayo yung nandiyan sa pwesto. Kayo yung gumagawa ng batas eh. Kayo dapat yung nagsusulong ng fairness. O kapag ordinaryong Pilipino ba yan, na-aresto? Pwede magsabi yung kaibigan, let me walk him through. Diba? Hayaan mo kung samahan ko siya. Ihatid ko lang siya sa gate. Ihatid ko lang siya sa kung saan man, etc. Pangalawa, nakapag-press con pa si Jinggoy. Bago yung press con, arestado na po siya. Arrested na. Nakapag-press con pa siya. In fairness sa DILG, in fairness, sige, sa CIDG, mas naging maluwag pa nga eh. Mas naging maluwag pa, sige, meron pa rin kasing respeto dyan sa Senado. Pero kung ikaw ba maka-aresto ng isang pugante, o ma-aresto ka ng isang simpleng suspect, hayaan mo pa ba magka-press con pa siya? Definitely hindi. So yan na naman tayo, hindi na naman patas ang batas. May pinanigan na naman na isang senador. Tapos mag-i-insist tayo ng fairness. Kayo yung gumagawa niyan eh. Kayo din ang bumabali. Alan Peter Cayetano. Ano yun? Sige, maintindihan natin ang DILG out of courtesy. Sige, sa Senado as an institution, hindi na para kay Alan, para sa institution. Okay, pero sobra-sobra na. Ang maganda lang dito, hindi tumiklop si John Vic Remulla. Kahit anong acting dito ni Alan Peter Cayetano, hindi tumiklop. Alam mo sinasabi ni John Vic Remulla? Last time na ginawa nyo yan, nakatakas ang isang pugante, si Bato.
Sino din yan? Si Alan Peter Cayetano din nag-drama-drama dyan eh. No, nakatakas si Bato. O, dahil dyan, wala na yung privilege ninyo. O, huli na yan. Diba? Grabing drama ninyo. Tindi ng drama ninyo, ha? O, dito tayo kay Alan Peter Cayetano. Nagkaroon kasi siya ng statement eh. Para patas tayo, ano naman pinagsasasabi niya dito? Yung statement na to an hour ago. Sana nag-video siya, nag-live kayo. Ay, may Marcos, bakit hindi kayo nag-live? Barcoleta, hindi kayo nag-live habang hinuhuli si Jinggoy. Okay. And I quote Alan. To my colleagues in the minority, the Senate is co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred this distinction, but what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus. Okay, sige. Si Jinggoy, tinutukoy niya dyan. That we differ on the leadership of the Senate is not in the question. And it is a fair point of discussion. But no matter our disagreements, kung ano man po yung hindi natin pagkakaunawaan, we must all agree that it is the Senate's own business to settle. Ang punto niya kasi dyan, actually para sila ng narrative ni Amy Marcos na dapat wala raw pong nangingialam. Ito si Alan, di niya pa pinangalanan yung presidente, pero si Amy Marcos, pinangalanan niya na parang wag daw mangingialam ang executive, etc. sa Senate's business. Asan ang dokumento na nangingialam ang presidente sa business niyo dyan? This chamber answers to God. Nako, ginamit mo na naman ang Panginoon. Pasensya na po. This chamber answers to God and the people who sent us here and to no one outside these walls. Yun na nga eh. Taong bayan na nga mismo nagsasabi eh. Litisin si Sarah. Pero parang ang gusto ninyo, wag gawin yan eh. That line is now being tested. This is not an accusation. I am speaking truth that each senator already knows. The independence of this institution and the legal standing of any of its members are not currencies. The day they become things to be traded is the day that the Senate is diminished. And after the Senate, the Republic. Wow, ang lalim. Kasi ganito yon. Sabi ni Jinggoy, ilang beses daw siyang inalok na lumipat from the majority to the minority in exchange of his cases. Diba? O sige, di naman itutuloy yung kaso mo, pero lumipat ka sa minority. Alam mo, kaya ko rin gumawa ng ganang kwento eh. Kaya ko rin mag-invento. Kaya ni Tito Soto mag-invento ng ganyan. Kaya mag-invento ni Rafi Tulfo. Lahat ng senador kaya mag-invento. Ang mali doon ni Jinggoy, hindi niya pinangalanan para imbestigahan yung sino namang imisari na yan na nagsabi. At paano nila gagawin yan? Nabiktima na naman si Alan na sabi-sabi dyan. Naniwala siya kay Jinggoy dyan. As if, ngayon lang ginawa yung kaso ni Jinggoy. Last year pa po siya. Last year pa siya binabanggit. Ngayon na lang yan. At least nakaharap ng dahilan, di ba? So I put one question to you. Not as the majority, but as the chamber. Will you stand for the Senate's independence? Wow! Nanghikayat pa sa mga kasamahan niya. Tatayo ka ba para sa pagiging independent ng Senado? I am asking you to join one deliberate act to let the Senate go quiet, together, and by choice. And so the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than be made to serve. The door is open. What you do with is... Wait lang, lalim nito What you do with it is yours to answer to the institution and to the people watching it. Kung anong ginawa nyo, kayo ang sasagot sa tao at sa institution. Yun na nga. Yun na nga. Ginawa ng minority, pumasok. Kayo majority, sige. Gumanti kayo, hindi kayo sumipot. Yan ang gusto ng taong bayan. Marinig, magtrabaho kayo. Pinapasahod kayo ng taong bayan, magtrabaho kayo. Ang dami niyong pending dyan, Ang dami niyong dapat na pinag-uusapan dyan, Wala kayo, absent kayo. Anong asahan pa namin sa inyo? Ang gulo-gulo nyo. Napakagulo ninyo. In fact, may visit sana dyan yung leader ng Vietnam, Kinancel. Kasi ang gulo ninyo. Ay, nako talaga nga naman, kailan ba aayos yung Senado na yan? Number 1 for sure, aayos yan. Palitan nyo si Cayetano. Kasi yan ang magulo dyan. Yung leader na yan ang magulo dyan at nagpapagulo dyan. Palitan nyo yan. Kahit sino na ipalit ninyo, kahit si Lito Lapid na, ipalit ninyo dyan. Ipalit nyo na rin si Robin Padilla. Sige na, si Marcoleta ipalit nyo na. Wag lang si Cayetano kasi siya ang magulo.
Baka yung ibang majority senators kahit majority, parte ng majority, mas matinu-tinu no? Anyway, sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Antabayanan po natin bukas, Martes, may pasok po sila. Sana mag-convince sila o matuloy po yung kanilang plenary session, magkaroon po ng quorum. Antabayanan nyo po yan at update ko kayo sa mga kaganapan dyan po sa Senado. Kita-kits ka coffee sa aking video. Nasa Facebook, please follow. Subscribe po kayo sa YouTube, TikTok, subscribe. I'll see you in the next video. Bye.